Ka-Express, Gilas Pilipinas, pumasok sa Day 2 ng practice na may malinaw na direksyon at mas konkreto ng larawan na magiging line-up para sa FIBA Asia Cup qualifiers kontra Guam. Ayon sa latest update mula sa National Team Camp, 3 mahalagang pangalan ang siguradong hindi makakalaro. Si Kai Sotto na darating at sasama sa biyahe pero hindi pa clear dahil patuloy ang kanyang ACL recovery. Si Calvin Oftana na out dahil sa hamstring injury. At si Carl Tamayo na hindi inaasahang hahabol dahil sa travel at availability issues. Ang kawalan ng 3 core pieces na ito ang nag-iwan ng 3 bukas na pwesto sa roster na ngayon ay posibleng mapasa kamay ni na QMB, Juan Gomez-Diliano at RJ Abarrientos. Sa Day 2 walkthrough at half-speed drills, lumutang agad ang 3 pangalan bilang pinaka-ready sa fill-ins. Sa QMB ay consistent na nasa frontline rotation ng practice at nagpakita ng matibay na interior presence, body-to-body defense at reliable rebounding na kailangan ng Gilas para punan ang physical void na pansamantalang iniwan ni Kai. Si Juan Gomez-Diliano naman ay nagdadala ng offensive spark mula wings at guards, may kakayahang mag-create ng sariling tira at magbigay ng spacing na mahalaga sa drive and kick system. Si RJ Abarrientos ay steady presence sa guard spot, mabilis magbasa ng depensa, compose sa half-court, at kayang kontrolin ang pace kapag kinailangan ng Gilas ng stabilizer. Sa big picture, hindi humina ang Gilas kahit may 3 wala sa rotation. Ang core group ay nananatiling matatag, nariyan pa rin si Justin Brownlee para sa scoring at leadership, si Junmar Fajardo para sa size at stability, at ang reliable guards na sina Scottie Thompson at Chris Newsome na nagbibigay ng balance at mature execution. Sa mga practice clips, malinaw na ang identity ng team ay hindi nakaasa sa isang 7-footer. Ito ay nakasandal sa collective toughness at sa bilis ng system integration. Ang posibleng pagpasok ni na QMB, Juan GDL at RJ ay hindi simpleng karagdagan ng katawan. Ito ay pagkakaroon ng tamang kombinasyon ng athleticism, shooting at high motor plays na makakatulong sa Gilas kontra Guam. Isang team na kilalang physical at mabigat sa board work. Sa sitwasyon ngayon, ang 3 open slots ay nagsisilbing opportunity hindi lang para makompleto ang lineup, kundi para patunayan na malalim ang talent pool ng Pilipinas at handang punan ang anumang kawalan. At habang papalapit ang biyahe sa Guam, ang direksyon ay malinaw, ayusin ang chemistry, i-finalize ang rotation, at gamitin ang presensya ni Kai sa training camp bilang moral boost at continuity piece para sa long-term Gilas program. Ang Day 2 update ay hindi napakita ng panghihina. Sa halip nagbigay ito ng mensaheng mas handa ang Gilas kaysa inaasahan ng marami. Ang Gilas Pilipinas entered Day 2 of training camp with renewed sense of urgency, clarity, at quiet confidence. Kahit may 3 malaking pangalan na siguradong hindi makakalaro kontra Guam. Ang unang malinaw na development, si Kai, bagamat paparating na sa Pilipinas at confirm na sasama sa biyahe papuntang Guam, ay hindi pa rin cleared na maglaro dahil nagpapatuloy ang recovery niya mula sa ACL injury. Sa kabila nito, ang kanyang presensya ay inaasang magbibigay ng moral boost at continuity para sa programa, pero operationally, kailangan ng Gilas punan ang malaking pwesto na pansamantala niyang iniwan. Kasunod nito ay ang pagkalas ni Calvin Oftana dahil sa hamstring injury, habang si Carl Tamayo ay hindi inaasahang aabot dahil sa travel at availability issues. Ang kombinasyon ng 3 absences na ito ay nagbukas ng 3 open roster slots at ang mga dapat punan ay hindi maliit na responsibilidad. At dito ngayon lumulutang ang 3 pinakamalakas na kandidato, Quentin Malura-Brown, Juan Gomez-Diliano at RJ Abarrientos. Sa loob lamang ng 2 araw ng training camp, malinaw na ang trio ang pinakahanda, pinaka-fit at pinaka-seamless na isaksak sa sistema ni Coach Team. Sa QMB na consistent na nag-ensayo sa frontline drills, ay nagdala ng immediate impact sa interior. Hindi lang siya size placeholder, napakita siya ng matibay na depensa, matatag na rebounding at mahusay na anticipation sa paint. Ang ganitong klaseng presence ang eksaktong kailangan ng Gilas para punan ang physical void na pansamantalang iiwan ni Kai. Bagamat hindi niya mapapalitan ang 7'3" length ni Kai, kaya niyang bawasan ang pressure sa ilalim, kontrolin ang boards at magbigay ng dependable defensive positioning na mahalaga lalo na kontra Guam na kilalang umasa sa physical rebounding at second chance points. Samantala si Juan ay nagbigay ng spark mula sa perimeter
Sa Day 2 sessions, lumabas ang kanyang playmaking versatility, kayang gumawa ng sariling tira, makapag-facilitate at magbigay ng spacing sa critical na drive and kick offense ni Coach Tim. Ang kanyang ability mag-shift mula shooting guard tungo sa point facilitation sa ilang possession ay nabibigay sa gilas ng tactical flexibility na hindi laging available kapag kulang sa wings. At si RJ Abarrientos naman ay napakita ng quintessential reliability, hindi flashy ang galaw pero kontrolado, composed at matatag ang basketball IQ. Sa bawat sequence, kita ang maturity niya sa pagbabasa ng depensa, pag-settle ng team kapag nagiging magulo ang spacing, at pagbigay ng stable ball handling. Sa isang game na inasahang magiging physical at matindi ang pressure, ang isang calm guard tulad niya ay napakahalagang asset. Pero higit sa individual performances, ang Day 2 ng training camp ay nagpatunay na hindi babagsak ang gilas kahit hindi makapaglaro sina Kai, Carl at Calvin. Nariyan pa rin ang backbone ng team na sina Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Scottie Thompson at Chris Newsome na nagbibigay ng stability, experience at elite execution. Ang identity ng kupunan ay malinaw, collective toughness, two-way intensity at mabilis na integration. Sa bigat ng test kontra Guam, ang Gilas ngayon ay hindi naghahanap ng dahilan, naghahanda sila para manalo. Ang Gilas ay hindi lamang naghahanap ng bodies to fill the gaps, naghahanap sila ng tamang combination ng hustle, stability at maturity para hindi mabago ang system flow kahit kulang ng 3 core pieces. At habang papalapit ang flight to Guam, ang assessment ng coaching staff ay nagiging mas konkretong larawan na itong trio ang pinakabagay sa immediate needs ng team. Sa kaso ni QMB, ang kanyang presence ay hindi lang tungkol sa height, bagaman malaking bagay ang kanyang laki sa rotation, na pansamantalang wala ang 7'3" presence ni Kai, ang mas mahalaga ay ang kanyang instinctive defensive discipline. Sa Day 2, consistent niyang nababasa ang angles, napapa-box out ang bigger teammates, at napilitang mag-adjust ang offensive group sa tuwing nasa loob siya. Hindi man siya offensive highlight machine, ang value niya ay nasa trabaho na hindi laging napapansin, pagtulak ng depensa, pag-neutralize sa inside attacks, at paglimot ng second chance opportunities. Lahat ito ay critical kontra Guam, isang kopunang historically umaasa sa hustle points. Sa ganitong setting, ang papel ni QMB ay hindi luxury, ito ay necessity. Samantala, mas lumalalim pa ang empasyon kay Juan Gomez-Diliano habang ang iba ay nag-a-adjust pa sa half-court patterns ni Coach Tim. Si Juan ay natural na sumasabay sa tempo. Sa mga dribble penetration sequences, nagagawa niyang pilitin ang depensang lumubog. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.